upang Panginoon, Ikaw ay aming parangalan, sambahin at dakilain ang iyong pangalan, O God. At Lord, higit sa lahat, Lord, salamat dahil patuloy mo kaming inuuhaw ng iyong mga salita. Nagnanais ang aming mga puso at nananabik sa iyong presensya, Panginoon. At sa oras na ito, patuloy namin inilalapit, O God, ang iyong lingkod na gagamitin sa buhay po ni Pastor Shem. Patuloy nga po, O Diyos, na ibaba mo sa kanyang buhay ang full anointing, ang kapangyarihan mo, O Diyos. Hallelujah. At patuloy nga po, O Diyos, na anumang katuruan, Panginoon, ang nais mo na ipababatid sa amin ay kanyang mababanggit lahat, walang kulang, Panginoon, O God, in Jesus' name. At Lord, sa mga tagapakinig, patuloy mo kaming bigyan, Panginoon, ng lawak ng kaisipan, Panginoon, bukas na puso, Panginoon, O God, at pagtanggap, Panginoon, sa mga salita mo. Patuloy mo itong iukit sa aming mga puso, Panginoon. At Lord, tulungan mo kami na ito na may aming mai-apply, O God. Lord, wala po, Panginoong masasayang na salita mong mahahasik, kundi ito'y magkakaroon ng rema sa aming mga buhay, O God. At Lord, waging po, Panginoon, sa online, O God, bigyan mo po sila, Panginoon, ng knowledge, wisdom, O God. At patuloy magandang connection, Panginoon, O God, in Jesus' name. Lord, maraming pong salamat at sa aming mga mahal sa buhay na hindi namin nakasama ngayong gabing ito. Lord, iingatan mo po sila, O God, in Jesus' name. Thank you, Father God. Itinataas na po namin sa iyo ang aming gawain ito, O God. Lord, ang nais namin, maabot ka namin, Panginoon, O God. In Jesus' name, Amen. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Parang hindi kay Lord yung palakpak na yun, ano? Ngitin mo nga muna ang iyong katabi. Sabihin mo ay, partner, ako ay masaya. At narito ka ngayon. Praise God. Tayo po muna itumayo. Natunog ba ako? Nalabas ba dyan? Konti lang. Mahina ako. Check. Ay, oo. Pinahina ko nga pala last time. So, habang nakatayo ka, kwentuhin mo muna ang iyong katabi. Magsabi ka ng mga bagay na ngayon mo lang napansin. Mari ay, kulot ka pala. Mga ganon. Kupalay pulang mata. Mga ganon. Check, check. Sige, sabihin mo na yung mga ngayon mo lang napansin. Check, check, check. Hey, 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 hey. Check, check. 1, 2. Hey, hey, hey. Check. Ayan. Palakpakan po natin si Lord. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Father, kami ay nagpapasalamat for this wonderful evening, Lord, na dinala mo ang bawat isa dito sa church. We are so much excited, Lord, for what you will teach us. Ang dalangin lang namin, Lord, bigyan mo, Lord, kami ng open hearts that we might understand, O God, your words. Dalangin lang namin even for those who are watching us online. Lord, give them, O God, your spirit, O God, without measure. Maintindihan ng bawat isa ng iyong salita. At ang dalangin lang namin, Lord, give us, O God, good internet connection. And magkaroon kayo, Panginoon, ng maganda, Panginoong experience ngayong gabi. We love you, Lord. Into you we entrust everything. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po yung makakapo na po in the very presence of God. Last Sunday ay hindi po maganda yung internet connection. And until now po kami under troubleshooting pa din. Kaya for those who are watching us online, bear with us. At darating ang panahon ay
Hindi na po tayo magiging puro troubleshooting. Amen. Kasi po, I know and I do believe ay wala sa akin. Binigay ko kay PJ last Sunday. Kasama nitong laptop. Tanong mo kay PJ, ano? Ano yung uwi ni PJ, ano? Let's decide po ang ating pong calling to sa Luke chapter 4, verse 18 to 19, 1 to 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Because our God Jesus is the anointed one. Ating pong J1 culture, 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. And I'm not extreme. Palakpakan nga po natin si Lord. As of the moment, ay ginagawa pa yung PowerPoint ko. Ongoing pa, Jeanette. Ongoing pa, ano. 2 days po kasi akong nag-e-exam. Kakadating ko lang po kanina from exam. And God is good at tayo po ay narito pa din. Ano, tuloy, the service must go on. Why? Kasi may mga taong nag-iintay to hear the word of God. And today po, tonight, I know na do believe po may bagay na inihanda ang Panginoon na matindi sa bawat isa. Kaya sabi mo sa iyong katabi partner, kapit ka lang. Baka para sa'yo to. Amen. Sino pong excited ngayong gabi? Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. Parang si David di ko makita doon. Hindi ako sanay pag di kita nakikita. Yan, diyan ka. Ano, may puti kasi. Ano, praise God. Ano? Nasa bag. O, di alam niyo na pag si PJ ay sa bag ko lang nilalagay. Alright. Okay na, Jeanette. Hindi pa. Sige. Sabihin niya lang pag okay na. Okay lang naman ako. Alright. Last week po, we have heard the word of God entitled Led by the Right Commitments. Ano, napakahalaga that we start our year. Sino po talagang nasa 2026 na? Baka kasi hanggang ngayon hindi ka pa nakakapag-move on, nasa 2025 ka pa. Ano? Pero sabi nga ng isang matalinong taong narinig ko, ang oras daw po ay pa-forward. So hindi daw po tayo pwedeng tumigil sa isang timeline. But we need to, yung analogy nga naman na sumabay, na kung paanong ang panahon ay nagbabago, tayo din po dapat ay natututong mag-move on. Kaya sabi mo sa iyong katabi partner, tapos na yon, mag-move on ka na. Even for those who are watching us online, you can type down move on sa ating pong chat section. Ano po? Kasi po, napaka-essential that we are moving forward. Hindi po dapat tayong manatili or ma-stuck sa isa pong panahon. Hindi po tayo pwedeng ma-stuck sa isang timeline, ano? Sa isang dimension na para lang sa atin, but God desires for us to move forward. Everybody say with me, move forward. And alam niyo po, napaka-essential for us to move forward is magkaroon po tayo ng mga tamang commitments. I do believe po, tayo pong lahat ay napapakilos dahil ng ating mga commitments. Sino po dito ang nag-aaral pa? Di ba, bakit ka pumapasok? Because, para daw matuto, because they are committed, praise God, sana nga, they are committed to go to school. Bakit mo inaalaga ng iyong pamilya, mga nanay? Because you are committed to take care of your family. So, we are moved by our commitments. But the problem is, kung maling commitment ang ating pinagkumitan, mapapakilos din ito tayo sa bagay na mali. So, we need to become wise to have right commitments. Everybody say with me, right commitments. Right commitments. Pero alam niyo po, hindi lang po commitments na nagpapakilos sa atin. But also the voices and the comments that we hear.
So tonight po, let us study the topic entitled, Led by the Right Voice. Everybody say with me, led by the right voice. Alam niyo po tayo, hindi lang po ikaw nai-impluwensyahan ng iyong mga commitments, but you are also being driven by the voices that you listen. Every day is a choice. Araw-araw, ikaw ay may pinipili. Mamimili ka kung kaninong tinig ang pakikinggan mo. Di ba? Tinig ba ng kagustuhan mo? O tinig ng nanay mo na galit na? Anong tinig ang pakikinggan mo? Tinig ba ng paligid mo? O tinig ng Diyos na kung saan nagsasabit, nagdidikta ng dapat mo gawin? This year, ang nais ng Panginoon ay hindi lang tayo basta mailed ng ating mga commitment, kundi dapat ikaw bilang anak ng Panginoon, ikaw ay naleled ng tamang mga tinig. Alam niyo po, during the 1973, nagkaroon po ng study, sabi, kala ko, Pastor, hindi ka prepared, ba't may mga studies ka na ngayon? Last 1973 po, may study po sa US, si David Rosenhan. Hindi kami close nito eh. Pero si David Rosenhan, isa po siyang doktor, particularly po sa mental health. So, part siya ng psychology, psychiatrist, ganito po kanyang pinag-aaralan. Alam niyo po, nakakatuwa nung kanyang naging research. Nagkaroon po siya ng 12 hospital, mga psychiatric na hospital. 12. And then, ang ginawa niya po, nagpadala po siya ng 8 mga taong matitino. At kinulong doon sa loob ng mental hospital sa period of 7 to 52 days. Tagal. So, 7 to 52 days. Just imagine, kung ikaw isa doon sa 8 yun. Normal lang yung pag-iisip, kinulong ka doon sa mental hospital sa loob ng mahigit 2 buwan 52 days eh. Imagine nyo lang, ikaw yung nandoon. And then, ang sabi niya dun sa 8 taong ipinasok sa mental hospital, kailangang mapaniwala nyo ang lahat ng doktor na baliw kayo. Parang ang weird naman itong eksperimentong ito. Sino pong gustong mag-apply? Naghahanap pa po sila ng ikasiyam. So, ipinasok itong 8 ito sa loob po ng mental hospital. And alam niyo po, ang galing nitong 8 ito na magkunwari. Kasi po, ang 7 po sa kanila, sa 7 to 52 days, ay na-diagnose na may schizophrenia. At ang isa sa kanila ay na-diagnose na may manic depressive psychosis. Sa loob ng 52 days, naniwala ang mga doktor sa mental na itong 8 ito ay may sakit sa pag-iisip. After 52 days, rinibil ni Dr. David Rosenhan na ang lahat ng ito ay palabas lang. At nagulat lahat ng staff ng mental hospital. Sabi, hindi pala sila baliw. Pero napaniwala kami na sila ay baliw. At ito yung sabi ni David Rosenhan. After this day, magtetest ulit kami ng mga hospital at magpapadala kami ng mga tao na mga normal ang pag-iisip. Pero dapat, siyempre tinetest niyo yung bawat hospital mahanap ninyo at mahulaan kung sino-sino yung mga baliw at hindi. Nangyari po yung phase 2 sa mahabang panahon and sa over po a period of time na sinet po ni Dr. David Rosenhan. Alam niyo po kung anong findings ng mga mental hospital? Ang sabi ng mga mental hospital, dahil na-challenge sila sa sinabi ni David Rosenhan So sabi nila, out of 193 patients, ang sabi po nila, may 41 na nakapasok na peke.
May 41 daw. Ilan daw? 41. Sabi nila, may 41 ho na normal. At the rest po, sa 193 patients ay tunay na may mental condition. But guess what? The plot twist is this. Alam niyo po kung anong plot twist? Wala talagang pinadala si Dr. David Rosenhan na normal sa hospital. Saan galing yung 41? Bakit biglang out of nowhere, biglang nagkaroon sila ng conclusion na may 41 na pinadala dito si Dr. Rosenhan? So nagulo sila to the point na nakita po nila na hindi po pala or may malaki po palang impluwensya lagi ang bagay at ang comment na sinasabi ng iba. Diyan po papasok yung patungkol sa mga comments nila. Dahil lang may narinig sila na sinabi ni Dr. Rosenhan, nagagets yung aking analogy, na may papadala kaming mga normal din and I want you to test. Naniwala po sila sa comments. And then they assume just because of the comments that they have heard from Dr. David Rosenhan, meron nga talaga. But the plot twist is, wala pala talagang normal doon. Kundi even yung 41 na akala nila ay normal, ay baliw din pala. Alam po, that the comments that we receive from our surroundings is very important. Why? Because it changes your perspective. Imagine, nagbago ang perspective ng bawat hospital dahil lamang may isang David Rosenhan na nagsabi na ay may papadala ako. So, are you being led by the right voice? Ikaw ba ay napapasunod ng mga tamang tinig? Ang sabi po ng Bible sa John chapter 10 verse 27, for my sheep, grabe ang cute ano. John chapter 10 verse 27, for my sheep hears my voice. Yan, nalaki siya. Okay na ba sa inyo, guys? Basa nyo ba? Okay, basahin ito sabay-sabay. 1, 2, 3, go. For my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Alam niyo po, ang mga tupa nakakasunod lang sa kanila pong pastol kung ang pastol nila ay merong sinabi. At ang sabi po dyan, ang kanyang mga tupa ay alam ang tinig ng kanyang pastol. Sa atin pong panahon, why we are studying this? Kasi po, ngayon pong 2026, I do believe you will hear many voices eh. Pakikinggan ka ng pressure, may magsasalita sa yung pressure, may magsasalita sa yung, di ba? Sabi sa iyo, mag-asawa ka na, di ba? Pressure ka, di ba? May magsasabi sa yung mga comments ng ibang tao, and we're gonna listen many voices this 2026, I do believe. Diba, ano bang plano mo ngayon 2026? Ganyan ka lang talaga. Noong 2025, ganyan ka na naman eh. So, madami kang mapapakinggang voices. But we need to choose the right voice that we're gonna listen. Kasi po, hindi po lahat ng tinig galing kay Lord. Sa mga sayang katabi partner, hindi lahat ng tinig galing kay Lord. Diba? Sabi nga daw nila, alin daw susundan mo? Sigaw ng puso mo? O sigaw ng nanay mo, di ba? Di ba? Pag sumigaw ng nanay mo, bahala ka dyan, di ba? Because we need to listen to the right voice. And we need to follow those right voices. Alam niyo po, ang culture po natin dito sa church ay maging founded by the Word of God. So, 2026, pagpasok pa lamang, I challenge you kung paano ko kayo sinaled last week, na sana bago man lang matapos ang January, nakahingi ka ng salita ni Lord na pangahawakan mo for the rest of 2026. Nakahingi ka man lang, Lord, pwede ba bigyan mo ako ng salita mong pwede kong panghawakan para sa 2026? Kasi po, ang hirap po magpatuloy nang hindi mo alam kung alin ba yung tinig ng Diyos sa hindi. Kasi again, pwede kang bulungan ng kaaway. Pwede kang bulungan ng kung sino mang tao sa paligid mo. Pero sana ang laging managumpay sa puso mo ay kung anong bagay na sinabi sa iyo ng Panginoon. Pwede ba palakpakan mo ngayon si Lord? Sa Bible po, may isa pong story na The Chronicles of 2
reports. Kung may mga Bible tayo, let's open our Bible sa Numbers chapter 13. Hindi siya napipindot. Yan. Numbers chapter 13, verse 2 and 26 to 30. Ano? Sana basa nyo. Ito pong story ito ay nangyari during the time nung si Moses ay inilabas niya ang mga Israelita out of Egypt at nililid ni Moses ang mga Israelites papunta po sa Promised Land. At ang nangyari po, sinabi ng Panginoon kung saan matatagpuan ang Promised Land. At ang nangyari, bago sila pumunta doon, ang sabi ng Panginoon sa kanila, sa verse 2, sabi ni Lord, is this, send some men to explore the land of Canaan, which I am going to give to the Israelites. From its ancestral tribes, send one of its leaders. So, ang linaw po ng command ni God sa mga Israelita, ano pong command ni Lord sa mga Israelita? Nakatingin na kayo sa akin. Gusto ko kasi kayo mag-participate eh, para hindi lang ako eh. Ang sabi ni Lord sa mga Israelita, magpadala daw kayo ng mga kalalakihan, di ba? Isa sa bawat lipi at sa bawat tribo. Nagets niyo na po? So nagpadala sila daw ng mga representative kada tribo. At ano daw pong gagawin? Inuutusan ni God to spy and to look yung Canaan na tinatawag nilang lupang pangako. May pinangako si God na lupa para sa mga Israelita. Ito po yung kwento ng 12 spies. At ang dalawa po sa mga espiyang ito ay si Joshua and si Caleb. Ano pong pangalan ng dalawang si Joshua at si Caleb or si Caleb. Ano, hindi Joshua at si Jethro, iba yun, ano? Si Joshua, si Jethro at si Laila, di ba? Si Joseph, di ba? Joke lang, ano? Si Joshua and si Caleb, and may 10 pa pong mga pangalang binanggit. Basahin nyo na lang, sa verse 3 onwards, sabi doon yung mga pangalan ng magkakasamang mga spies. Tama ba? 12 spies ba to? Ano, pagkakaalala ko 12 spies eh. And then, nakita po nila ang Canaan. Napakaganda. But at the same time, nakakatakot ang nakatira. So, ito na po yung nangyari. Verse 26, they came back to Moses. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelites community at Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. At alam niyo po ang sabi ni Bishop, ang ubas daw po sa Kanaan, kasing laki daw po ng ulo ng sanggol. Ang laki. Kaya po ang sabi dyan, nung pumunta sila kay Aaron, may dala daw silang fruits. Ano? Grabe ang laki ng prutas na yon. Bakit? Kasi po sagana talaga yung lupaing iyon ay pinangako sa kanila ng Panginoon. They reported to them and to the whole assembly, showed them the fruit of the land. They gave Moses this account. Ang sabi nila, we went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Kasi ang sabi sa kanila ng Panginoon, ipapadala kita sa lugar na sagana sa milk and honey. Sa gatas at saka sa pukyutan ba? Pulot. Pulot. Ano? Papadala daw kita sa lugar na kung saan sagana sa pagkain, sagana sa gatas, sagana sa pulot. But the people, ito ang sabi ng 10 eh. Basahin na sabay-sabay, 1, 2, 3, go. But the people who live there are powerful and the cities are fortified and very large. Imagine, yung 10 natakot agad. Anong sabi pa nung 10?
We even saw descendants of Anak there. The Amalekites live in Negev. The Hittites, the Jebusites, and the Amorites live in the hill country. And the Canaanites live near the sea along the Jordan. In other words, ito pong lahat ng mga lahing binanggit nila ay mga lahing kalaban nila. Kung ikaw ay, o nga naman nagegets ko yung 10 kung bakit ganun yung report nila. Imagine, may mga kaaway ka, ang pangalan ay si Pedro, si Pedra, at si Pedring. Ang pinag-isipan talaga ang pangalan, no? Yung 3 kaaway mo, si Pedro, si Pedra, at si Pedring. Tapos pinapunta ka sa isang lugar. Tapos nakita mo, nandun yung 3 kaaway mo Hindi na nga, ayoko dyan. The same thing with the Israelites. Nandoon lahat ng kalaban, ng kaaway nila, parang pinagsama-sama. Oo, madaming pagkain, pero hindi ka ba natatakot? Parang ganun yung report nung 10 kay Moses. Pero may isang Caleb na tumayo. Ang sabi ni Caleb ay ito. Then Caleb silenced the people before Moses and said, ano po sabi diyan? Basahin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go. We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Palakpakan nga po natin si Caleb. Alam niyo po, kung wala pong Caleb na kung saan ang hawak sa tinig ng Panginoon na sinabi sa kanila sa Genesis chapter 12 pa lang, ang sabi ng Panginoon kay Abraham pa lang, wala pa malayo pang angkan mula pa kay Abraham, papunta ka pa kay Moses, ay madami pong long period of years pa. Kung di ako nagkakamali, parang nasa 400 to 500 years yung gap pa nila. Pero may pangako na ng Panginoon kay Abraham sa Genesis chapter 12 verse 1 to 2. Ang sabi niya Panginoon kay Abraham, Abraham, leave your father and leave your land, and I will ano yung sabi doon? Lead your father and your kindred, and I will, ano yun? Basta dadalhin kita, dadalhin kita sa lupang ipinangako ko sa iyo. Yun ang sabi ng Genesis chapter 12. May pangako ng Panginoon kay Abraham na dadalhin kita sa lupaing ipinangako ko sa iyo. Pero nung nandun na sila sa lupaing ipinangako ng Panginoon, they are driven by fear. They are driven by fear. Bagamat may sinabi ang Panginoon na dadalhin kita daw, natatakot sila. Hello? Gato ka din ba? Pagpasok mo ng 2026, punong-puno ka ng takot. Yet may pangako na ang Panginoon sa iyo that this year will become a better year for you. Sabi mo nga sa iyong katabi, better 2026 ito. Sino po talaga nananampalataya that this year will be a better year for you? If that is the word of God in your life at nananampalataya ka, kapatid, this is my first point. If you want to be led by the right voice, you need to practice faith over fear. Sabi nga po natin, faith over fear. Minsan naman talaga nakakatakot Yung ka namang dadalhin ka nga sa lugar at lupain ng iyong mga kaaway. Ay, hindi ka nga matakot. Pero hanggat may salita ng Panginoon na pinananampalatayanan ka, kailangang manalo ang pinananampalatayanan mo kaysa sa anumang takot. Yes, 2026 can be full of fear. Lagi po yun Alam niyo po, pagpapasok lagi ang bagong taon, laging nandyan ang fear. Isa po sa kalaban natin bilang mga Kristiyano ay takot. Lord, paano magiging bukas? Sino po dito ang natatakot kung anong kahihinat na ng kanyang buhay? Amen, mga Kristiyano na nga kayo, mga hindi takot. Basta pinapractice ko na po, faith over fear. Diba? Nakakatakot po talaga kapag kinabukasan, hindi mo alam, Lord, ako ba ay may trabaho pa? We don't know, Lord. Ako ba ay, alam niyo po yun, may mga problema, Lord, ito ba ay matatapos pa? Laging may fear when we enter the new year. Kaya po may mga tao, hindi po sila sobrang hopeful. Kasi sabi nila, ay baka naman maulit lang yung 2025. Ay baka naman maulit lang kung ano yung naging habits ko before. Baka hindi ko maramdaman yung tagumpay ni pinangako ni Lord. Yung ka ba? Gano'n ka ba? Kapatid, I want to tell you this. As long as may salita ang Panginoon na binigay sa'yo, you need to practice the faith
over fear. Numbers chapter 13 verse 30, ito po sabi ng Bible. Basahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Then Caleb silenced the people before Moses. Very good, Becca. No? And said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Everybody say with me, certainly. Saka nakatuklas na alam naman ng mga Israelita na napakaliit lang nila. Napakaunti lang nila. Pero may Caleb na nagsabi na certainly. Everybody say with me, certainly. Ano ibig sabihin ng certainly? Sigurado ako. Saan kaya nakuha ni Caleb yung tapang na yun? Kasi si Caleb, nanghahawak siya sa pangako ng Panginoon. As long as you have the Word of God, you have nothing to fear. Si Caleb, hindi siya natakot. He practiced the faith over sa fear ng mga tao. At hindi lang po yun. Ang isa po sa mga bagay na naging interesting pa po sa verse na ito ay yung unang mga line. Basahin nga po natin. After po marinig yung mga bad reports, biglang sumingit si Caleb at kasi sabi niya, then Caleb, everybody said me silence. Isa pa po. Ano pong ginawa daw ni Caleb? He silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land. And this is what I want to tell you. That faith can silence bad reports. Ano ba yung mga bad reports na nasa paligid mo? This 2026, sabi nga, ngayong 2026, malulugi na ang business natin, hindi na tayo aangat. Ngayon 2026, magiging worse yung sakit mo dahil wala kang talagang pag-asa. Alam mo, if you are listening to those bad reports, I want to tell you, if you have faith, it can silence those bad reports. Hindi ka naangat sa buhay. Hindi ka na magiging on of this year. Hindi. Diba? If you have faith, it can silence the bad reports. Kung paanong si Caleb na patahimik niya mga reports ng nasa paligid niya. I want to tell you this, if you have faith this year, it can silence every bad reports that you can receive. Hindi ka na magkakaroon ng trabaho. Hindi ka na magkakaroon ng asawa. Ano man yung mga bad reports na yon, as long as you have faith, it can be silenced. At sana po, makarating po tayo sa punto that our faith will speak louder than our fear this year. Ano ba yung mga bagay na gusto mong ma-achieve this year pero natatakot ka? Kapatid, if you have faith, it can silence those fear. Hayaan mo lang, it speaks out to you loudly than your fear. Alam po, walang mararating ang ating 2026 if laging may fear na nag-ooperate sa'yo. Ulitin ko, walang mararating ang 2026 mo kung laging may fear sa puso mo. Kami sa hindi ka mag-grow yung ka namang takot ka sa halimbawa sa school, takot kang mag-recitation. Di ba? Alam mo naman ang sagot. Tama naman yung sagot. Natatakot ka lang sumagot. Di ba? Tapos kapag may sumagot, nung sagot mo, na tumama naman, nasa isip mo, sabi na Yun yung sasagot ko Sayang. Tama pala. Because kapag lagi ka nag-ooperate sa fear, lagi mong kinakaw ng sarili mo at ayaw mong umalis sa kinagisnan mo. Pastor, dito na lang ako. Pastor, natatakot akong pumasok sa discipleship. Natatakot akong, Pastor, pumasok sa life group. Natatakot akong, Pastor, maging open sa life group leader ko. If laging may takot, di ba? Sinasabi sa ni Lord, maglingkod ka.
Pero sabi mo, Pastor, natatakot ako. Sino ba ako? Di ba? Sabi mo, mag-opening prayer ka nga. Pastor, takot ako. Takot ako sa harap ng madaming tao. Sabi po nung aking mentor, kung takot ka daw humarap sa madaming tao, tumalikod ka. Sabi ko, ganda naman ng kanyang advice. Wali naman ng joke, ano? Kasi when we let fear operates in us, kapatid, I want to tell you this, walang mararating in 2026 mo. Kasi po lagi, ang mga bagay, kapag nahakbang tayo, lagi yang may fear eh. Naalala mo nung first time mong mag-apply sa trabaho? Di ba takot na takot ka? Sabi, baka matanong ako ng ganito. Di ba, prepared ka bago ka pumasok sa nanonood ka sa YouTube ng mga common question na tinatanong sa, di ba? I know, na-try nyo yan. Or nagtatanong ka, ano kayong mga tinatanong dun sa interview, di ba? Nagtatanong ka sa may mga experience because you have this fear na baka pag nandun ka, hindi mo ma-well-perform yung dapat mo ma-perform. Laging may fear eh. When you go out of your comfort zone, kaya nga ko po comfort zone eh, you will be always be surrounded with fear. Pero ito tatandaan mo, mas maigi nang mapalibutan ka ng takot kaysa hindi ka mag-move forward. Pastor, ako po'y natatakot magpatawad. Pastor, ako po'y natatakot na magparaya. Baka saktan niya na ulit ako. Pastor, ako po'y natatakot na ibigay yung aking best. Kasi po lagi kapag ako binibigay yung best ko, lagi pong feeling ko, ako nawawalan. I want to tell you this. Laging may fear when we go out of our comfort zone. Pero tatandaan mo, walang nag-grow sa comfort zone. For nothing grows inside the comfort zone. And I want to tell you this, if Caleb and the rest of the Israelite doesn't fight the fear with the faith, baka po walang Israel ngayon. Kaya pwede ba palakpakan mo si Lord? Kasi kung makikita mo ang bansang Israel ngayon na nakatayo, this is a symbolism na may mga naunang mga lahi noon na inilaban ang pananampalataya. Kaya may isang Israelita na ngayon ay nakatayo, na ngayon ay na-bless. Pero to tell you honestly, kung di ako nagkakamali, ang Canaan sa mapa po, tinuro ko to before eh. Parang part siya ngayon ng Turkey. And, basta limot ko na yung survey regarding sa New Old Testament. Balikan ko kayo kapag naaral ko ulit. Pero, alam niyo po yon, ang tagal ng panahon sinustain ng lupang pangako ang mga Israelita. Doon sila dumami, doon sila lumago, doon sila naging malakas na hukbo. At madaming mga kwento sa Bible ang nabuo. Simula po nung sila napatungtong sa lupang pangako. Kapatid, I want to tell you this. This 2026, may lupang pangakong inihanda sa iyo, Lord. Diba? Ano ba yung mga lupang pangakong yan? Gusto mong matungtungan this year? Magandang career, magandang pamilya. Ano pa? Name it. Magandang paglilingkod, magandang service. Ano man yan lupang pangakong iyan? Laging may test of faith. Pero tatandaan mo, you need to practice faith over fear. The second thing is this. If you want to be led by the right voice, you need to focus on God's word. Kung meron pa din naman papakinggan, tinig na ni Lord. Huwag kang makinig sa fear. Huwag kang makinig sa comment ng iba. Kung yan ay salita ng Panginoon, sundin mo. Amen. Tingnan nyo, saan nag-focus yung 10? Saan nag-focus yung spies? Yung ibang spies? Nag-focus po sila saan? Nag-focus sila dun sa malalaki po yung nandun, puro kalaban natin, malalakas po yung mga nandun,
Yung pader nga po nila, napaka-strong eh. Para pong imposible nating ma-overcome yung walls nila. May ganyang mga accounts eh. Other than sa Book of Numbers chapter 13 nun eh. Sabi nila sa verse 27, they gave Moses this account. Ano po yung sinabi nila? We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruit. Ano sabi na po nito ay si Caleb. Just imagine that. Yung 10, nakatingin sila sa mga bagay na pwede nilang katakutan. Pero itong si Caleb, ang tiningnan niya ay yung salita ng Diyos. At ano po yung salita ng Panginoon sa kanila? Exodus chapter 3, verse 8. Basahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Ito ba, disclaimer. Ito pong Exodus chapter 3, verse 8, ay verse or word ni Lord sa mga Israelita. Again, ito ay word ni Lord sa mga Israelita bago pa man sila pumunta doon sa Kanaan. At ang sabi sa kanila ng Panginoon, bago pa lang sila pumunta, ito yung salita nilang pinangawakan. So I have come down to rescue them from the land of Egyptians and to bring them up out of the land into a good and spacious land. Again, sabi ng Panginoon, aalisin kita sa Ehipto. Diba? May kwento sa Bible, sila ay naging slave, mga katulong ng mga Egyptian, mga Ehipto. For 300 years, kung di ako nagkakamali. And then what happened? May dumating na Moses. Inilabas sila. Doon nangyari yung mga paghahati ng dagat, yung mga 10 salot. We know the story, yung exodus nila towards Egypt, going to the promised land. At ang word sa kanila ng Panginoon, bakit sila inilabas? It's because, ang sabi ng Panginoon sa kanila, and I will bring you up out of the land into a good and spacious land. May pangako ang Panginoon na dadalhin niya ang mga Israelita sa isang maganda at maluang na lugar. A land, everybody said me, flowing with milk and honey. Diyan po unang lumabas yung word that it will become a land filled with milk and honey. At sa 12, tama nga, 12 ang espiya. At sa 12 espiya, mantakin ninyo, ay dalawa lang palang nakahawak sa salita ng Panginoon. Ang pinangakuan ng Panginoon ay buong Israelita, pero ang nakapanghawak lang pala sa salita ay dalawa. Kapatid, I want to tell you this. Kapag may salita ang Panginoong ibinaba sa iyo ngayong taong ito, wag mo nga hayaang hindi ka hahawak. Kapag ibinaba ang salita ng Panginoon sa buong taga-JA1 Ibaan, hindi naman pwedeng si sister at si brother lang. Hawak ka din. Sabi mo sa iyong katabi, kanya-kanyang hawak to. Hindi porket nakahawak siya, nakahawak ka na. Hindi. Nangyari sa kanila eh. Buong Israelita ang pinangakuan. Dadalo lang nakahawak eh. Yung 10, nalaglag pa. Tingnan niyo, sabi nung dalawa, we went into the land to which you sent us, and it does. Everybody said me, it does. Hindi naman mangyayaring it does kung walang unang naging salitang sinabi. Ibig sabihin, alam nila na may pangako ang Panginoon. Kaya sabi nilang it does. May pangako si Lord oo nga. Ibig sabihin ng it does ay oo nga. Diba? Pumunta kami sa lugar na kung saan sinabi mo sa aming puntahan namin at oo nga. Meron nga doong sagana ng gatas at pulot. Saan galing yung it does? It means they know, nakikita na ako? They know the word of God. But the problem is this, hindi po lahat sila nakahawak sa salita ng Panginoon. Nadadalhin kita sa lugar na ipinangako ko sa iyo. This year, I want you to prioritize to become anchored in the words of God.
May salita ang Panginoon para sa iyo. God has a word for you for this year. Kaya kung hindi ka pa nakakahingi ng salita ng Lord, mag-devotion din naman. Hingi ng word kay Lord. Lord, ano ba yung word mo sa akin for this year? I do believe most of you here tinuruan ng mag-devotion. Open your Bible. Si Lord laging nagsasalita. He always speak. And try to ask, Lord, ano yung pwede kong panghawakan? Pwede ka namang yung Jeremiah 29:11, 10 taon mo nang hawak. Pwede mo namang bago. O yung Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Laging yun na lang ang panghawak mo. Pwede namang taon-taon mag-iba-iba. Pwede nga kada season ng buhay mo, ibahin mo yung ano yung pwede mong panghawakan eh. O baka ngayon, 13 taong Kristiyano ka na, John 3:16 pa lang din yung pinangahawakan mo. Pwede nang every year you can have God's word na pwede mong panghawakan. Because this is the reality. Kung ikaw ay tao na laging nanghahawak sa bawat season ng buhay mo sa salita ng Panginoon, ito yung pangako sa ni Lord. Psalms chapter 1, verse 1 to 3. Basa. Blessed is the one who does not walk in the step of the wicked, or stand in the way that the sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord. In other words, in the word of God. But pag ikaw daw ay ang delight mo, ang galak ng puso mo ay laging, Lord, ano ba yung salita mo? Ano na mangyayari? But those who delight in the law of the Lord and who meditates on His law day and night, yung tao daw na yon, ano mangyayari? That person is like a tree planted by the streams of water, which yield its fruits in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Wow! Sa Tagalog, alam ko naman kayo mga mahilig sa Tagalog, ang tao na kung saan ang puso ay lagi ay hinahanap ang salita ng Panginoon ay para daw pong punong napatanim sa tabi ng batisan. Dahil sagana ang kanyang ugad sa tubig, ano pong sabi dyan? Hindi siya natutuyo. At dahil hindi siya natutuyuan, siya ay nananagana sa bunga. Sino po dito talagang gusto this year managana siya sa bunga? Hindi yan parang hanggang bunga nga ka lang. Nasabi mo, ay, magkakaroon din ako ng ganito, nasagana ang buwan. Gusto ni Lord magbunga ka. Hindi ka lang po bunga nga. Kailangan nila ay bunga. Nga. Di ba? Kanino daw po yung pangakong yon? For those who will have the delight of the word in their heart. At ang pangako ng Lord sa mga tao nagkikling on sa kanyang word, whatever they do prospers. This year, ako po nagdedeklara sa inyo, pasasaganain tayo ng Panginoon. Sa lahat ng bagay. Kung may kung lagi yan. Alam niyo po, there are such thing as conditional obedience and conditional blessings. So Lord, unconditional siya magbigay, magkaloob. There are special blessing and grace-filled blessings. But there are also such thing as what we call conditional blessings. Kaya laging si Lord, laging if. Kapatid, I want to tell you this. Kung gusto mong managana this 2026, focus on God's Word. Alam niyo po, kaya po naging successful ang mga Israelita. Bakit nila na-invade ang Canaan? It's because they focus on the Word of God. Nag-prosper sila. Just imagine this, sino ka nakatala? Ang sabi sa kanila ng Panginoon, ito ang command ni Lord sa kanila. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, kung gusto mo yung Canaan, ang gagawin niyo ito. Sa loob ng 7 araw, iikot kayo ng isa. Ikot lang. Sa paligid ng walls
And sa ikapitong araw, piikot kayo ng 7. Tama nga. Ganun nga yun. Di ba? Papa, tama, ganun na. Pinavalidate ko sa aking Bible scholar eh. Sa ikapitong araw, iikot ka naman ng 7. At after ng ikapitong ikot, sisigaw kayo. At nagpupuri sa Panginoon. Yung pader, alam niyo po kung gaano kalaki? Sino po nakakita na ng truck? Mga siguro ilang wheeler, Papa? Mga 10-wheeler? Or maliit pa yung 10-wheeler? 16? May 16 ka? Mga 16-wheeler. Sino nakakita na ng 16-wheeler? Dadahin ko kayo sa panga kung hindi pa. Madaya mo doon truck. Hanggang 20-wheelers daw. 20-wheelers, yung pinakamalaki na truck. Alam niyo po, ang sukat nung pader na bumabalot po sa Canaan o doon sa lupang pangako, ang sukat po niya, yung taba, yung ano bang term doon? Yung lapad niya ay kasing laki ng 2 truck na magkasalubong. Ang taba ha. Kung nakakita ka ng truck, halimbawa ang truck ay sa tingin niyang luang ay simula dyan hanggang din eh. Ay 2, di simula din eh hanggang din. Siguro ganito kalaki ang pader. Kapal! Kahit ikay ilang araw, magagagam na dyan, hindi yung tataob. Mas lalo yung pinagawa sa kanya ng Panginoon, umikot ka lang ng 1 beses kada 1 araw. At sa ikapitay 7. Napaka-weird. Lord, ano ko namang naisip mo? Paigat mo kami. Tapos, alam niyo po nangyari? Sa ikapitong araw, nagpitong ikot. At sa maika-7, nagsigawan sila, tumaob ang pader. Naguhuan ang mga mga Canaanites. And after maguhuan, inatake nila. And after that, nakubkob nila ang lupang pangako. Alam niyo bakit? Because they focus on the Word of God. Ganyan ang power. Palakpakan mo yung salita ng Panginoon. Yan yung power. That's the power when you focus on the Word of God. Kahit parang minsan, Lord, parang ang weird naman ng command mo. Tunay ba, Lord, ang gagawin mo sa akin this year? Kahit parang out of your mind. Again, ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians, hindi pa sumagi sa iyong isip. Hindi pa nakita ng iyong mata. Hindi pa narinig ang ng iyong mga tenga. Ang bagay na inihanda niya sa umiibig sa Kanya. Sino pa dito nagmamahal sa Panginoon? If you love the Lord, you need to love the Word. Diba? Sino po dito nakatanggap na ng love letter? Galing sa taong mahal niya. Yung love letter na galing sa taong mahal mo, listen to me, iingatan mo. Pero kung yung love letter ay galing sa taong kahit love letter, pero kay naiinisan mo, itatapon mo. Di ba ng mga bata kayo, may mga crush-crush sa inyo na hindi mo namang crush, di ba? Tatapon mo yung love letter nun. Kasi pastor, may natanggap na ata no dati. Ano? Pero galing yan sa taong mahal mo, iingatan mo yan. And the same thing as the Word of God. Ito po salita ng Panginoong ito, the Word of God, the Bible, the Bible, ko dun sa kanilang sinusundan, na miski lahat ng salita, pinakikinggan nilang igi kasi idol ko to eh. Lahat ng kanyang mga bibitawang salita, manghang-mangha sila. Palakpak na palakpak lang sila. Diba? Sinabi lang ni FPJ na, anong sabi ni FPJ? Diba? Di ka na sisikatan na. Yung mga ganong simpleng salita, iingatan talaga yun ng mga nagmamahal kay FPJ, di ba? Minsan, ipapalagay pa yan sa mga i-engrave pa nila.
Nakita na kayo ng mga monumento ng mga sikat na tao? Laging minsan may mga engraved dyan ng mga famous line nila, tapos may pangalan nila. Ay, MacArthur, I shall return, MacArthur. Siguro pag may bantayog ni MacArthur, may nakalagay na ganon. Because ang kanyang salita at ang kanyang pagkatao, hindi mo kasi mapapaghiwalay. And the same thing as the Word of God. Ang kanyang salita at ang Diyos mismo, hindi mo yun mapapaghiwalay. Kaya, please lang, kung mahal mo si Lord, mahalin mo ang kanyang salita. Palakpakan mo nga si Lord. And again, if you want to prosper this year, you need to focus on the Word of God. Kahit pagaano ito ka-weird, kahit gaano pang Lord, hindi ko maintindihan. Bakit ito yung gusto mong ipagawa sa akin? Imagine that, as you open the Word of God, ang sabi sa iyo ni Lord, anak, this year, gusto ko maglingkod ka. Lord, anong paglilingkod ang gagawin ko? Gusto ko ipangaral mo ang aking salita. Lord, yung pa naman ang kahinaan ko. Sa school nga, hindi ako nasagot sa recitation. Yung pagampaimikin mo ako sa aking kaklase. Yung pag naman paimikin mo ako sa aking kapitbahay, sa aking katrabaho. If Lord, dahil sinabi mo, gagawin ko. And I want to tell you this, kapag ginawa mo ang salita ng Panginoon, doon mo makikita magbabago ang takbo ng buhay mo. Si Puti talaga ditong gustong magbago ang takbo ng kanyang buhay. Di ba? Sabi daw nila, magloto ka para magbago ang takbo ng iyong buhay. Magaling ko kay si Pipito. Pero hindi kasi Pipito. Si Pipita lang. Amen? And ito pa, hindi yung word ng iba, yun din yung word mo. Hindi ganon. Kanya-kanya tayo. Eh kaya nananagana yun, ikay hindi. Baka siya'y meron, ikay wala. Hello? Malakpak nga po ang tulog. Okay, may muntik ng pumalakpak. Palakpakan nga po natin si Lord. Again, focus on God's Word. This is the last point. If you want to be led by the right voice, you need to fight your faith in. Alam niyo po, madaming mga bagay na kung inilaban lang natin ang ating pananampalataya at ang word ni Lord, iba po dapat yung naging result. Ang mga Israelita, inilaban nila yung pinananampalatayanan nila, Lord, ang lupang ito ay amin. Diba? Eh minsan ang kaya mo lang ipaglaban yung mga bagay na hindi talaga para sa'yo. Akin ka. Ay, hindi nga. Bigla sumilip si Jeanette. Nakaka-relate ka, Jeanette? Minsan yan yung kaya ating ipaglaban, yung mga bagay na hindi dapat inilalaban, pero hindi. If you have the Word of God, you need to fight your faith in. Katulad ng ginawa nila. And alam niyo po, bakit kailangan nating ilaban ang ating pananampalataya? Ito as long as may salitang ibinigay ang Panginoon sa iyo, ilaban mo yan. As long as may pananampalataya para lumaban na ibinigay sa iyo ng Panginoon, ilaban mo yan. Kasi ito, tatandaan mo, hindi porket may pananampalataya ka, titigil agad ang mga report sa paligid mo. Yes, faith can silence bad report. But sometimes, may mga pagkakataon that there will always become test of faith. Kasi po, anong nangyari, dun sa kwento ay ganito. Alam niyo po kung ano nangyari? Tumayo si Caleb at sinabi niya, hindi, nananampalataya ako. Na ito, sabi ng Diyos, ito gagawin niya. Abay, lumaban ulit mga may saltik. Ito sabi Verse 31, sabi nung 10. But the men who had gone up with him said, sabi nila, we can't attack. Hindi natin kayang atakihin yung mga taong yun. Kasi mas malalakas sila. They are stronger than we are. Verse 32. And they spread. Ito pa nangyari. Hindi pa natigil.
Hindi lang sila lang nakaalam, ang ginawa pa, pinagchichismis pa sa iba. Grabe! Pinalakas ko na nga ang loob mo, ipapahinain nyo pa. Tapos ginawa nyo pa, minultiply nyo pa, pinadami nyo pa yung mga taong may hina ang loob. Mga bahagang buntot. Imagine that. Imagine ang lagay ni Moses habang sila ay naglalakad doon, having with his hukbo, na kung saan puro may mga na-receive na bad reports. Hindi tumigil doon eh. Tayo nyo, verse 32. And they spread among the Israelites a bad report about the land and they had explored. They said, the land we explored devours those living in it. All the people we saw there are great size. In other words, ang sabi daw po ng ibang mga Bible scholar, mga higante ang nandoon. Malalaking tao. Kaya si David bagay dun eh. Ano? Kung buhay si David nung panahon ngayon, papatawa Goliath, di ba? Joke lang. Ang lalaki daw. In other words, ang strong army, di ba? Ganun talaga ang itsura ng Canaan. We saw, great size. We saw the Nephilim there. The descendants of Anak came from the Nephilim. In other words, yan po yung mga taong matatangkad. Sabi pa ng mga Bible scholar, either of the two daw po ang size ng tinatawag nilang giants. It's either 6'10" or 10 feet. Ganyang kalaki. Anong size mo, JB? Ganong kalaki? Ba't bila ka tumawa? 5 flat. O, dalawa mo ang laki ng higante. Ang tangkad nun. Di ba? 2 JB ang laki. Di ba? 4'3", binawasan nyo pa. Pambihira. Pinalit nyo yung yun na yung baby giant. Baby giant kapag 4'3" times 2. In other words, ang lalaki ng tao dun. Great army. Hindi basta-basta kayang pataubin. Nakita niyo yung kwento ni David at Goliath. Doon na tayo sa context na yon. Alam niyo yung kwento ni David at Goliath? Alam niyo ba doon sa kwentong yun, takot na takot lahat ng mga kalaban. Ano nga ang ni Goliath? Mga Philistines ba sila? Hindi sila Philistines eh. Filisteo nga. Philistines nga. Dahil sabi ni lahi ng mga, yun, basta yun. Mga hindi, tuli. Mga Filisteo. Philistines. Imagine, sa kwento po nung David at Goliath, we all know the story. Lahat daw po ng kumakalaban sa Philistine ay takot sa kanila kasi may alas sila na Goliath. Question, ilan si Goliath? Ay, isa. Lahat ng kumalaban, takot. Ang Israel, takot. Ay, ang Goliath ay ilan? Ay, dito po lahat ng angkan daw na nandoon malalaki. Ayun yung isa lang, ay takot na sila. Yung pag namang lahat na makita nila yung matatangkad. Silang yung pandak. Nagigits na, inalagay ko lang kayo sa setup nila eh. Sa nagigits niyo yung punto. Kung sa isa takot na sila, how much more kung 10? Hindi lang po 10 yun. Parang halsat na makita nila ang lalaki. Ang lalaki. Wala tayo ditong laban. Ang sabi dito, tayo nyo, ang sabi nila ng late sila. Paano po sila ng late? Ito po ang sabi nila. 1, 2, 3, go. We seemed like grasshopper in our own eyes. Para lang tayong mga tipaklong. And we look the same to them. Hindi po natigil yung bad reports. Kumalat palalo. Pero alam nyo, may lumaban sa pananampalataya. Pahihinain talaga tayo ng bad reports. Pero as long as may word ka, mag-go ka. Numbers chapter 14. Mag-jump tayo ng next chapter. Ito po yung nangyari. 14 verse 5 to 12. Then Moses and Aaron
full face down, ang liit eh. Full face down in front of the whole Israelites assembly, gathered them Joshua son of Nun and Caleb son of Jephunneh, who were among those who had explored the land, tore their clothes and said to the entire Israelites assembly, ito mo sabi nila, the land we passed through and explored is exceedingly good. Napakaganda nung lupaing iyon. If the Lord is pleased with us, He will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Ibig sabihin, they humble down. They submit themselves again to the faith that they need to hold on. Minsan kasi hindi tayo nag-humble down sa pananampalataya natin. Ibig sabihin, are you completely believing the Word of God in your life? At ganun yung ginawa nila, they humble down to the Word of God and believe na may kayang gawin si Lord exceedingly sa kapasidad nila. Sino po dito sa tingin ninyo may mga Goliath kang kinakaharap? May mga Canaanites kang kinaharap? I want to tell you this, humawak ka lang sa salita ng Panginoon and God can do exceedingly sa bagay na inaasahan mo. Amen. Parang mga walang pananampalataya. Amen. Diba? They humble down, they believe in the Word of God. And they says, only do not rebel against the Lord. Listen to me guys. Kahit may bad reports, kahit sa tingin mo imposible, wag ka lang magre-rebelde sa Panginoon. Sabi mo sa kayong katabi, wag kang magiging rebelde. Diba? Wag tayong magiging NPA, diba? Sabi diyan, only do not rebel against the Lord and do not be afraid of the people of the Lord, of the land, because we will devour them. Imagine that may tumayo sa pananampalataya. Sabi, hindi, kaya natin ito. Their protection is God, but the Lord is with us. Church, minsan, kailangan mo lang talagang paulit-uliting paniwalaan na bagamat sa tingin ko ay wala ng daan, paniwalaan mo na meron pa. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. Noon ngang panahon na hinahabol sila ng mga Egyptian going up of Egypt, na dead end sila. Alam niyo yung kwento? Na dead end sila sa dagat na pula. Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Tinaas ni Moses ang kanyang tungkod. Sige ba si Moses PWD may tungkod eh. Tanungin natin nga pag tayo nakita-kita sa langit. Moses, PWD ka ba dati? Bakit all throughout ng kwento mo may tungkod ka? Hindi po ganito po kasi yun eh. Yung tungkod po kasi may symbolism during that time. At inutos talaga ni Lord kay Moses, nung tinawag niya, even yung panahon pa lang tinawag ng Panginoon si Moses na magdala siya ng tungkod. Gets? Hindi po siya PWD. Pero another day ko na nagkakwento yung bagay na yan. Anyways, tinaas yung tungkod. Ano pa nangyari nung tinaas niyang tungkod? Parang hindi niya ata tinaas. Tinaas ganyan, Papa. Pinalo nga ang dagat. Yun nga alam ko. Ang pagtaas kasi alam ko yung sa laban eh. Yung nananalo sila kapag nakataas, pag binababa eh natatalo. Diba? Tinaas din. Ha? Sige, ilusot nyo ko. Ano? And what happened? We know the story. Walang daan, but God made a way. Why? Because God is with them. And the same thing as with you. I want to tell you this. If things seems to have no way, as long as God is with you, at may command at may word si Lord, God can make a way. Amen? Sabi dyan their protection is gone, but the Lord is with us. So ano po sabi dyan? 1, 2, 3, go. Do not be afraid of them.
Ini-encourage ni Moses. Yung ganamang kinalatan ng chismis ang buong bayan. Ikaw bilang leader, may seta kang pinangahawakan na, sige, possess the land. Punta kayo dun sa land na yon. May word si Lord. Anong ginagawa niya? He is encouraging them, so do not be afraid. Sabi mo nga sa iyong kaliwat kanan, do not be afraid. Do not be afraid of them. But the whole assembly talked about stoning them. Alam niyo po, dahil sa wala talagang pananampalataya, dumating pa sa punto na babatuhin na sila Moses. Alam niyo po, minsan faith can sound crazy. At tingin nila parang nababaliw na tong sila Moses, tsaka rin si Joshua at si Caleb. Ano gang kaya natin, wag matakot, lalaking yun, hindi tayo matatakot. Anong kasama natin ang Diyos? To the point na inis yung nasa paligid nila. May mga tunay pang nananampalataya, naniniwala sa Diyos na sinasabi nila. Ang realidad yan, alam niyo po, I want to tell you this. Kayang baguhin ng pananampalataya mo ang realidad mo. At yun yung nangyari sa kwento. To the point na gusto, inis na sa batuhin. Sobrang inis na sila eh. And they want to stone them. And what happened? But the whole assembly talk about stoning them. Then the glory of the Lord appear. Kakagulo na ang lahat. Hindi na alam kung kano sasaling. Hindi na alam kung sino paniniwalaan. At ano po nangyari? At bumaba ang presensya ng Panginoon. Literal na presensya ang bumaba. To the point na nagliliwanag, bumaba. Alam mo, nandyan talaga ang Diyos. Sana magkaroon ka ng ganong mga moment. Na tuwing ikay nawawala ng pananampalataya, biglang mag-a-appear yung liwanag ng Panginoon. Pero huwag mo nang pangarapin bago ka manampalataya. Kasi po yung mga binabaan ng liwanag ng ganyan, iba't iba naging reaksyon. May namatay. May tumago sa ilalim ng... Ay, ikaw! May sinundo. May sinundo ng liwanag. Ay, ikaw! Pili ikaw! Alin ka doon? And what happened? Pinagitnaan sila ng Panginoon. The glory of God was there in the place. And alam niyo po, when you encounter the holy presence of God, when the holy glory of God dwells, when the holy glory of God ay bumaba, minsan may mga tao hindi kaya eh. And yun po yung nangyari sa kwento. Then the glory of the Lord appeared at the tent of the meeting to all the Israelites. And the Lord said, narinig nila ang tinig ni Lord. Ano pa sabi ni Lord? How long will these people treat me with contempt? In other words, hanggang kailan kayo mawawalan ng pananampalataya sa akin? Alam nyo, when God has given us His Word, ipapagsulit mo sa Panginoon ang klase ng pananampalataya na dinala mo. Again, when God has given you His Word, ano English sa pagsusulit? You will give, you will submit. Hindi, may iba pang turn eh. Ano ipapagsulit? Sige. Kayo nang bahala. Ano yung ibig sabihin papagsulit? Sige, search mo Rachel. Joke lang. Kaya search mo Rachel. Anong ibig sabihin? Alam niyo ba ibig sabihin ipapagsulit? Di ba yung sa asawa? May iba pa kasing term, hindi na kasi submit eh. You will take,
Basta yon. Pero kasi na ibig sabihin pagsusulit. Ano, kadami sa mag-asawa, pag sumweldo si lalaki, ibibigay ni lalaki yung kanyang kinita kay babae ng buo. Ipapagsulit niya ng buo. Ano? Yun, you will take an account. Yun yung tamang English sa pagsusulit. Lalong hindi nyo na-gets, ano? You will take an account. Ibig sabihin, pananagutan mo. Yun, ibig sabihin, you will take an account. Again, balikan natin. Sometimes, God is, you will take an account of the faith that God wants you to bear during those seasons. Kasi during that time, sabi ng Panginoon, how long will these people treat me with contempt? How long will they refuse to believe in me? In spite of all the signs I have performed among them? Just imagine that. Ang dami nga namang ginawa ng Panginoong milagro sa kanila. Hinati ang dagat, nagpaulan ng mana, binigyan sila ng pillar of clouds, binigyan sila ng pillar of fire. Nag-provide sa wilderness. Imagine this, 40 years sila naglalakad. At talaga. 40 years. Pero hindi sila napiktalan ng tsinilas. Pagkakatibay, Islander ata ang kanilang brand. Ay, hindi man lang nagpaltos ang paa. At mantakin nyo, alam nyo ba? Sabi lang ni Wisa, alam nyo ba sa mga Middle Eastern country, kasama ang Israel? Middle East nga ang Israel? Hindi pala. Middle East nga ba? Basta yung mga bansa magkakasamang yan. Mga Israelita ay isa sa mapuputi. Tingnan niyo yung mga nakapalibot ng mga Arabo at Tilayla, di ang iitim. Hindi, kasi ako tatanong kay Ate Laila, kasi nag-OFW doon. Pero mga Israelita mapuputi. Sabi ni Bishop, alam niyo bakit mapuputi ang mga Israelita? Kasi sa loob ng 40 years, hindi naiinitan. Bakit? Habang naglalakad sa umaga, meron pong ulap na nakabalot sa kanila na nasunod. Yun yung pillar of clouds. Tapos pag gabi na, nadilim na, siyempre wala ng araw, bababa yung clouds, magiging mga apoy na haligi. Yun naman yung ilaw nila paggabi. Kaya tuloy ang lakad. May liwanag sila sa gabi. Hindi naiinitan sa umaga, may liwanag sa gabi. Ganyan, for 40 years ang ginawa ng Panginoon. Sa loob din ng 40 years, araw-araw may nababang mana. Alam niyo po yung mana? Ang sabi ng Bible, ito daw po parang Korean, hindi po siya tinapay. Baguhin po natin ang ating mindset. Hindi siya tinapay. Hindi siya Skyplex. Ang mana po, listen to me, sila po ay parang ang description ng Bible ay coriander seeds. Alam mo yung coriander seeds? Para po siyang maliliit na mga hibla. Hindi pala hibla, butil, sorry. Butil. Coriander seeds po ang kanyang style. Na ang nangyayari po dyan, syempre wala naman silang tanim at naglalakad sila for 40 years, yun yung ginagawa nilang tinapay. Sangkap lang ang mana sa paggawa nila ng pagkain. Now you know. Dati lagi kasi inisip yung pagsabing mana tinapay, hindi po. Ingredients lang yan. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos ng tamad. Oo, kahit yung pagkain nila, tinatrabaho pa nilang magawa yan. Minamasa, ginagawang tinapay, etc. Yun ang, imagine that, 40 years, pinapadalang ka ni Lord ng mana. For 40 years, di ba? May pillars of clouds, pillars of fire. For 40 years. Kaya sabi ng Panginoon, kulang pa ba yun? Ay araw-araw, and this is what I want to tell you. Alam mo yung symbol ng mana at saka pillar of clouds? Everyday miracle.
Eh, everyday ko nang pinapakitaan ng milagro, hindi ka pa naniniwala sa akin. Yun yung sinasabi niya sa mga Israelita. And I want to tell you also, if Jesus did that yesterday, He can do it today. If He do it today, He can do it tomorrow. Hindi nagbabago ang Panginoon. Kung araw-araw may milagro sa kanilang panahon, araw-araw pwede ka ding makatanggap ng milagro. Amen. Kasi sabi ng Panginoon, kulang pa ba yun? How long? Hanggang kailan ka ba hindi maniniwala that I can do something out of nothing? How long will they refuse to believe in me in spite of all the signs I have performed among them? I will struck them down with a plague and destroy them, but I will make you into a nation greater and stronger than they. And after that, the rest was history. Lumakas ang loob nila, inatake nila with the same, sabi ko nga sa inyo, ikutan nila, gumuho ang pader, nakuha nila yung promised land. They lived happily ever after. Guys, listen to me. Hindi po to fairy tale. Nangyari po ito talaga. Magbasa kayo ng history, pumunta kayo doon sa lugar kung saan nangyari. Lahat po ito ay back up with archaeological facts. Na one day in the history, may gantong pangyayari. May mga taong inilaban ng pananampalataya, kaya nagkaroon sila ng lupang pangako. I don't know kung ano yung lupang pangako hinahangad mo. Pero sapat na may manghawak ang kanyang salita at ilaban mo ang kanyang salita. Because this year, this is not the matter of how you will plan. This year, it's a matter of how will you listen to His plans. Sana po tapos na po tayo sa laging hindi ko sasabing huwag ka magplano, pero sana ito na yung panahon that we start to follow. Lord, ano ba yung kalooban mo sa buhay ko? Many are the plans of men, but His purpose prevails. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Sino pong na-bless this evening? Diba? Sino nagsasabing para kanya ang word ngayong gabi? Praise God. Sino po ang pinagpala ni Lord? Praise God. Tayo po yung magpe-pray. Let's close the lights. Panginoon, kami ay nagpapasalamat ngayong gabi for teaching us, Lord, that we need to be led by the right voice. Lord, thank you, Lord, for guiding us tonight, that it always takes faith to move mountains. It always takes faith for us, O God, to see and enter our promised land. Kaya Panginoon, sa oras na ito, ang dalangin ko lang, hayaan mo, Lord, ang mga anak mong narito. Lord, ma-practice ito. Let our faith be bigger than our fears. Father, right now, teach us, Lord, how we can follow your voice and how we can be led by the right voice. Come on, this moment, as you close your eyes, kung may mga bagay na sinasabi sa inyo, Lord, na ilaban mo, this is now the time. Ask God for faith na, Lord, mailaban ko yung mga bagay na kailangan ko mailaban. And right now, kung hanggang ngayon you are still lost, parang wala ka pang sense of direction kung saan dadalhin ni Lord ang 2026. This is now the time, the perfect time to be led by the right voice. Mag-desire ka talaga. Alam mo, ang pinaka-number one, pinaka-best decision na pwede mong gawin ngayong year na to? Magpakalalim kay Lord. Kasi the more na nagpapakalalim ka kay Lord, the more na magiging malinaw ang kanyang tinig sa'yo. Kaya sometimes parang, Lord, parang ang labo ng iyong sinasabi. Hindi naman sa malabong magsalita ang Panginoon. Minsan lang talaga, hindi lang sapat yung pagstay mo sa kanyang presensya. Kaya pwede ba this moment, can you just stay a little longer in the presence of God starting today? Na huwag mo nang ipagpalit ang Canaan mo sa Egypt. Huwag mo nang ipagpalit
ang iyong promised land sa comfort ng Egypt. Tapos ka na sa Egypt. Ang Egypt mo, backstory na lang. Ang Egypt mo, tapos na kwento na yan. Alam niyo, during that time, when the Israelites was walking sa loob ng 40 years, hindi naman naging perfect yung 40 years na paglalakad nila papuntang promised land eh. Madami doon pagreklamo, pagkawalan ng pananampalataya. And there was a certain statement during that time. Ang sabi nila kay Moses, Moses, dinala mo ba kami dito sa Egypt para patayin? Dinala mo ba kami dito sa wilderness para patayin? Dinala mo ba kami dito sa 40 years of walk na ito para lang pagdusahin? Ang sarap na ng buhay namin doon sa Egypt. Alam namin sa Egypt kami ay mga katulong lang. Mababa sa lipunan. Pero hindi katulad ng ganito, lakad lang ng lakad. But they didn't realize, after 40 years, nung nakita nila ang promised land na pinangako ni Lord, wow! Grabe pala! Land filled with the honey and milk. So kung hindi na inlaban yon, for 40 years, siguro until today, they are still enslaved. Until today, sila ay katulong lang ng Egypt. Sa tunay na kwento, dapat mga Egyptians ang nangangamuhan sa kanila. And this is what I want to tell you tonight. God can flip the story. God can still flip the story. Kung dating nangangamuhan lang sila, turning to pagiging amo na. And it's just faith and a step of faith. Huwag ka matakot. Again, ang pinakamaganda mong gawin this year, para mas maging malinaw ang tinig ng Panginoon, magpakalalim ka kay Lord. This moment, pwede ba lahat tayo tumayo? And as you stand up, I want you to decide na, Lord, gusto ko pong magpakalalim sa iyo ngayong taong ito para, Lord, mas maging malinaw yung bagay na kailangan kong panampalatayanan. This is the season where people are seeking God. This is seeking month. Most of the churches during this year, this season, nag-pray and fasting sila. They are seeking God. Why? Because that's the reality. If we want the voice of God be clearer in our lives, kung ano ba yung ating trajectory sa buong 2026, you need to seek God. Kailangan mong magpalalim sa Panginoon. Kasi the more na nagpapakalalim ka sa Kanya, the more nalilinaw ang direction niya sa iyo. Today, I challenge you. Make 2026 the best year for you by committing this year fully to the Lord. The Lord, gusto ko this year magpakalalim sa iyo. Kung noong 2025 hindi ko pinili magpakalalim, but this year, Lord, pipiliin ko magpakalalim. Lord, kung last year, di ko pinili, Lord, na makinig sa iyong salita, Lord, this year, mas pipiliin kong makinig sa iyong salita. Come on, decide tonight. And I do believe this is the right voice. Kaya mong i-led ka nito sa right decisions mo. Sige, decide. 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 Right now, kung ikaw yung taong sabi mo, Lord, gusto kong this year magpalalim sa'yo. Tapos mo yung right hand, yung kanang kamay. Kung ikaw yung taong yun na, Lord, gusto ko this year, mas maging malinaw kung saan mo ako gustong dalhin. Sige, walang gayahan. It's your decision before the Lord. You saw those people ako sa naghahangad talaga na, Lord, this year gusto kong mas maging malinaw ang tinig mo. Lord, you saw those hands na tumaas, nagsabi na, Lord, gusto ko magpalalim sa'yo this year. Father, right now, I pray itong decision nilang ito, yung pagtaas na ng kalang kamay, Lord, hindi ito magiging kawalan. Kundi, Panginoon, lagi mo silang bibigyan, Lord, ng strength
And you will always remind them of this promise. This is your promise before the Lord, hindi to promise sa akin. But this is your promise before the Lord. Na Lord, I want to seek you in my life. No matter what. Na this year, Lord, mas magiging masigasig ako sa pag-attend. Mas magiging masigasig ako magpaalaga. Mas magiging masigasig ako magpa-disciple, umattend ng life group, magpa-disciple sa aking mentor. Lord, this year, Lord, maging masigasig ako to read your word. Kahit minsan nakakatamad, kahit minsan, Lord, may mga habit ako na mas gusto kong unahin kaysa iyo. Lord, today I'm deciding. And if you are deciding talaga ng lagay mo yung kamay mo sa puso mo. Tapat ng yung puso. At sabi mo yung prayer to, sabi mo, Lord, this year, I'm recommitting my season to you. So, oras pong ito, nagdidesisyon ako na nais ko na lumalim sa aking pananampalataya upang mas marinig ko ang tinig mo kesa sa ano pa mang tinig sa paligid ko. Today, Lord, sinusuko ko sa iyo ang journey ko, ang buhay ko, ang lahat-lahat sa akin. Lord, i-guide mo ko for a better 2026. Salamat, Lord. Ikaw na ang Diyos at tagapagligtas ang lahat-lahat ng aking 2026 at sa mga susunod pang mga taon. I love you, Lord. Sige, sabi mo, I love you, Lord. And Lord, today, I will choose faith over fear. Lord, I will choose to focus on your word. Bigyan mo ako ng uhaw sa iyong salita. Lord, this year, I choose faith over everything. In Jesus' name. Ako na magpe-pray. Father, right now you have heard that prayer. I pray, bigyan mo sila ng uhaw. And Lord, ano man yung mga labang inilalaban nila, today, Lord, I pray, ipapanalo mo sila. Receive the success. Receive the victory that God has promised. Ginawa mo, Lord, sa mga Israelita, gagawin mo din sa amin. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan mo siya si Lord. Praise God. Makaupo muna po tayo. Praise God. Let's just to be led by the Word of God. Amen? So this moment po tayo po ay dadako po sa ating pong Holy Communion. So we are partaking communion every midweek service. Just a reminder for us na may Jesus Christ who died on the cross, who gave His life for us. Why? Because God wants us to be led by the right voice. Kung hindi naman tayo si Jesus sa cross, walang mag-guide sa atin, even sa ating present time. So today, we are remembering what God has done through Holy Communion. So as always, pag nakatanggap po kayo ng element, tatayo po kayo at magsimula ka magpasalamat kay Lord sa lahat ng kanyang ginawa. Sige, pwede na tayong mag-distribute. And let us pray. Father, thank you, Lord, for the elements. Tonight, Lord, as we remember what you've done for us on the cross, kaya mo, Lord, ito ay magturo sa amin para mas manampalataya na may kaya ka talagang gawin at may kapasidad ka. Lord, we bless every element. We bless the juice and the bread. At ang dalangin lang namin, Panginoon, as we partake this, Panginoon, matamasa namin ang benepisyo ng cross ng Kalbaryo. We love you, Lord, and we offer to you our lives. Lord, do impossible things. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pupo tayo ng tinapay and ng juice. And even for those who are watching us online, kung meron kayo dyang bread and juice, you can partake with us. Any kind of bread. Kung wala kayong grape juice, any kind of fluid. Ang
Ang mahalaga dito ay sabay-sabay nating maalala ang ginawa ni Jesus. Praise God. Sige po, kung meron na po tayong mga elements, we can all stand up. Praise God. Mayroon na ba lahat? Alright. During that night, dinampot ni Jesus ang tinapay, pinagpira-pira at binigay niya sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin niyo ang tinapay na ito na simbolo ng aking katawan. Kainin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay nating sabihin, Panginoon, salamat po sa iyong katawan na ibinigay para sa akin. Na dahil sa iyong mga latay, ako'y gumaling. Sa oras na ito, pinahayag ko ang ginawa mo sa krus, ang sakripisyo mo. At sa pagkain ko ng tinapay na ito, hayaan mo matamasa ko ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kainin po natin. At nung gabi ngayon, dinampot ni Jesus ang sabot, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin niyo ang sabong ito ng pinagtibay ng bagong tipam, inumin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin natin, Panginoon, salamat po sa iyong dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, na dahil sa iyong dugo, ako'y nahugasan at luminis sa aking mga kasalanan. Sa oras na ito, sa pag-inom ko, sa sabong ito, hayaan mo matamasa ko ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo sa pangalan ni Jesus. Amen. Inumin po natin. Praise God. Pwede po tayo makaupo. Palakpakan nga po natin si Lord. Kasi doon lang pumalakpak. Ngayon ko lang na-enjoy yung Holy Communion ng gayon. Kasarap ng tinapay. Parang iba ata ang tinapay natin ngayon. Ano? Iba ang lasa ng body of Christ. May linamnam na kasama. Praise God. May milk and honey daw. Alright. Announcements lang before we go on sa atin pong offering time. Until now po, so ang ginagawa natin naman yung mga cravings ng ating flesh, we set it aside and we put our full focus on the Lord. Basta paano po yan, may trabaho po ako. We have special time like 6 o'clock to 6 o'clock, 6 p.m. to 6 a.m. And we also have 6 a.m. to 2 p.m. So, siguro kaya mo na mga pagsabay yun. Ano? Pwede mo kumausap ng mga katrabaho. Ano? Just be in the presence of fasting. Yun lang yung ibig sabihin. Alright? And if you want to participate, kindly contact nyo lang ako or si Ate Ninette para pumabigyan kayo ng oras. Bakit po ganun yung oras? Kasi po ang tawag po dito chain prayer and fasting. So wala pong putol ito. 21 days, chain prayer. So ibig sabihin, even at the moment, meron pong naka-fasting sa church. Anong ginagawa ng taong yun? He or she is praying for the whole church. Pinagpe-pray ka nun, di mo lang alam. No? So may mga taong nananalangin po sa atin sa loob ng 21 days. And this is the powerhouse of the church. Why we are succeeding, ba't tayo tatagumpay sa loob ng 12 months? Kasi may mga taong nag-offer ng oras nila
who fast for the benefit of the church. Ano? So if you want to partner with this is not just for the church, but most especially para din sa'yo. So yun po ang ating pong prayer and fasting. And also, ang ating pong upcoming retreat, ito po ay go na. Sa mga tatanong po ng schedule, it will be on January 31 to February 1. So, nakita ko na po yung schedule. Meron lang po itong registration fee na 250 pesos. So, pwede nyo na po mapag-ipunan, mapamaskuhan habang January pa. Pwede pa kayo mapamasko. Sa mga ninang-ninang, 250 pesos lang po. Bakit bayad? This is inclusion of your snacks, food, and retreat materials. May mga materials po kayo during the retreat. And masarap po ito to start the year right, knowing God even better. Ano? So, mag-i-start po ang program by call time po natin is 7 in the morning. Kung hindi ka morning person, ngayon pa lamang, we encourage you, Friday night pa lang, pinereserve mo ng iyong energy for tomorrow. Ano? So, 7 a.m. ang call time dito sa church. Di ko na sasabihin ko nung oras talaga yung start ng program. Baka kasi pag sinabi ko, doon nyo. Basta 7 a.m. call time para magkakasama tayong, sama-sama tayong sasambot sa biyaya ni Lord. Early in the morning. Masaya yon. Parang pagkakalang ko may Zumba pa sa morning. So, mababanatan yung buto. Early in the morning. At matatapos po ang day 1 ng 7 ng gabi. So, as much as possible din na mag-extend ng 7 onwards. Basta 7 ng gabi dapat tapos. So, kailangan namin ng cooperation ninyo. If you will come early at makapag-start na early, we can finish early. Parang last time, mas early pa sa 7 nga kami natapos ng day 1. Day 2, mag-start po ang day 2 ng 12 in the afternoon until 7 ulit ng gabi. Ano? So, sasabi ko na yon to prepare. Pero, for those who are interested to join the retreat, meron po tayong tatawag na Discover Life session that will be happening on January 25. Pastor, ano po yung Discover Life? This is your preparation to experience life. Ano? Bago ka pumunta sa retreat, kailangan ma-prepare ka. So, yun po ay Sunday afternoon after service. So, magpaalam na kayo sa gusto nyong pagpaalaman. Ano po? 12 magsisimula, probably 4 o'clock ang tapos. Mabilis lang yun na session. Ano? And, ayun. February 22 will be our anniversary. Happy anniversary, guys. And December 25 po will be Christmas. Seryoso kasi kayo Taon-taon kasi yun. December 25, alam nyo ba? Taon-taon ho may Pasko, December 25. Palakpakan nga po natin si Lord. Tayo po dadako po sa pagbibigay. So we are giving for the benefit of the mission. Ano? And those who are givers are blessed. Tandaan nyo yan. We are blessed to be a blessing. So we're encouraging everyone to give. Hindi po ito bayad sa akin or kanino man. But just imagine this. Yung iyong ipapagkaloob, kung ilang tao ang mabibless. Amen? Bakit po tayo nakakapag-operate? Bakit tayo may kuryente, may aircon, may upuan, may everything? Bakit kayo may masarap na tinapay at juice? It's because somebody gived. Kasi may nagkaloob. So kung gusto mong maging extension ng blessing, yung ating pagkakaloob po will go extra mile. Ano? Yung pera mo minsan, nasa bulsa mo, kaya lang datingan lang nito ay Frank's at saka Angel's Burger. Pero just imagine yung ipapagkaloob mo kung ilang buhay ang nabago. Ano? Yung pinagkaloob mo hanggang tiyan, yung binusa mo pwedeng hanggang tiyan lang, pero yung itinaya mo pwedeng hanggang langit yan. Kaya let's become a blessing to people through our finances. Tayo po yung magpanalangin, Panginoon, pagpalaan mo ang aming pagbibigay at pagkakaloob. Lord, maging instrumento ito for us to reach many. At Lord, alam namin, Panginoon, kung paanong ang sabi mo sa salita, sapagkat ang nagkakaloob, pinagpapala mo, mas higit pa. Ang dalain ko lang sa bawat isa, pagpalain mo sila, Panginoon. Salamat, Lord. Pagpalain mo kami para maging pagpapala kami, mas lalo pa sa ibang tao. We love you, Lord. We honor you, Lord, through our finances. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Pwede po tayo magbigay. Even for those who are watching us online, may mga giving details po tayo sa screen. You can give generously to the Lord.
Praise God. Alright. Let's catch your hands. Lord, right now, thank you, Lord, for every individual who gave. Dalangin lang namin, Lord, pasaganahin, pagpalain. I-multiply mo to sa lahat na nagkaloob. Para, Lord, sa mga susunod, maging pagpapala sila. Lord, sa mga hindi nakapagkaloob, walang kapasidad makapagkaloob, dalang na pagpalain mo sila. Lord, sila sa mga susunod na mga pagkakaloob, makapagkaloob. Salamat, Panginoon. We honor you, Lord, to our finances. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Tayo po'y tumayo. Since it's already 9:30, tayo po'y mag-close na in prayer. Sinong pwedeng mag-close in prayer? Ngiti si Alena. Joke lang. Ano? Sinong gustong mag-pray? Sige, si Johan na lang. Hindi, si Jiniel. Minsan lang natin itong mga kasama. Nak, can you lead us in our closing prayer? Hello. Tayo po Palapakan nga po natin si Lord. Hello. Hallelujah. Lord, maraming salamat, O God, Lord, sa gabing ito, O God. Lord, thank you, O God, for giving us, O God, your word, O God, Lord, kung paanong dapat makinig kami, O God, sa tamang boses, O God, which is yours, O God. And Lord, I pray and declare, O God, Lord, for all the things that we hear today, O God, tonight, O God, for all the words, O God, na sinabi niyo, O God, sa amin through Pastor Sam, O God. Lord, let it be not just, O God, na napakinggan lang namin, O God, but Lord, for it na matanim, O God, sa aming puso't isipan at amin, O God, may apply sa aming buhay, O God. And Lord, right now, O God, Lord, we declare, O God, na sa anumang mga pinagdadaanan namin, O God, Lord, anumang mga bagay na pagsubok, O God, na pinagdadaanan ng bawat isa, O Lord, I pray and declare, O God, Lord, for us to kumapit, O God, Lord, sa inyong salita, O God, and for us to keep, O God, moving, O God, through your words, O God. And Lord, for our faith, O God, Lord, to continue and continue growing, O God. Lord, maraming salamat, O God. Lord, sa aming pag-uwi, O God, Lord, nandun, O God, yung inyong paggabay, O God, Lord, for us to go home safe and sound, O God. And Lord, anoint, O God, every vehicle, O God, na gagamitin, mga daan, O God, Lord, anoint it, O God, with your blood. O Lord, maraming salamat, O God, Lord, to you we give all the highest praises, worship, adoration, thanks. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga next time, ang magko-closing prayer, yung tatlong Maria naman. Nasa kayo mga tatlong Maria. Mga taga Matala, gusto ko kayong marinig. Sinabi ko na nga, para prepare kayo. Masyado ako concerned sa inyong preparations para man lang isang linggo maipag-fasting ninyo. Lord! Itaas mo tayong mga kamay patungo sa langit. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa magandang pagkilos mo sa iyong banal na espiritu na laging nagtuturo. At habang nakataas sa aming mga kamay, hayaan mo, Lord, ginagawad ko sa bawat isa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama na walang kapantay, ang grace ni Jesus Christ, even the loving, the sweet fellowship of the Holy Spirit ang sumaamin ngayon, bukas at magpakailanman. Better 2026 and beyond, be upon your people. At lahat ng mga tao nag-decide na magpalalim this year and to be led by the right voice ay magsabi ng God bless po sa bawat isa. See you po sa Sunday. To God be the glory.